Nagdasal ka na ba para sa isang tao na gumaling at walang nangyari? Nakasigaw ka na ba sa Diyos ng buong lakas na naniniwala na may hindi matitinag na pananampalataya lamang na mapanood ang pananatili sa sakit o mas masahol pa, manood ng isang tao na mamatay? Kung tinanong mo ang iyong sarili, bakit hindi nila ito pinapagaling ng Diyos? Hindi ka nag-iisa. At ang katotohanan ay, ang karamihan sa mga Kristiyano ay naglalakad sa paligid ng tahimik na pagkalito na nagdadala ng mga sugat sa kanilang kaluluwa dahil tinuruan sila ng mga pangako na hindi talaga ginawa ng Diyos. Tama iyon. May mga kasinungalingan, totoong kasinungalingan, na nagpapalipat-lipat sa mga simbahan, libro at pulpito na pumipinsala sa iyong pananampalataya, na pinipigilan ang iyong pananaw kay Hesukristo at pag-twist kung ano talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapagaling. At ang pinaka-mapanganib na bahagi, maaari kang maniwala sa kanila nang hindi man ito napagtanto. Ang video na ito ay hindi lamang isa pang sermon, ito ay isang espiritual na tawag sa paggising, sapagkat ang pagpapagaling ay totoo, ngunit hindi ang paraan ng iniisip ng maraming tao. At kapag ang pagpapagaling ay hindi dumating sa paraang inaasahan mo, gusto ng kaaway na pumasok at bumulong. Hindi ka naniniwala ng sapat, hindi mo ito ginawa ng tama. O kahit na, siguro hindi ka mahal ng Diyos hanggat mahal niya ang iba. Ngunit paano kung sinabi ko sa iyo ang mga tinig na iyon ay nagsisinungaling sa iyo? Paano kung ang Biblia ay nagsasabi ng ibang kakaibang kwento? Ang isa kung saan ang Diyos ay hindi isang vending machine at ang pagpapagaling ay hindi isang bagay na kikitain o i-unlock mo, ngunit isang bagay na dumadaloy mula sa banal na awa at walang hanggang layunin. Ngayon ibubunyag ko ang ka sa mga nakakalason na kasinungalingan na naniniwala ang mga Kristiyano tungkol sa pagpapagaling at ilantad ang mga ito ng totoong banal na kasulatan. Malalaman mo kung bakit ang ilang mga tao na may malaking pananampalataya ay hindi gumaling at kung bakit natanggap ng iba ang kanilang himala nang hindi gumagawa ng anumang espesyal. Titingnan natin kung ano talaga ang itinuro ni Hesukristo, kung paano nagpapatakbo ang Diyos ng lampas sa oras, at kung bakit ang iyong hindi nasagot na panalangin ay hindi maaaring maging tanda ng mahina na pananampalataya, ngunit ang isang pintuan sa mas malalim na biyaya. At makinig, ang pangatlong kasinungalingan. Maaari lamang itong baguhin kung paano ka manalangin magpakailanman. Kaya huwag kang lumayo. Huwag mag-scroll. Huwag huminto sa kalahati. Dahil ang maririnig mo ay maaaring ang tunay na katotohanan na naiyak ng iyong espiritu. Kung nahihirapan ka sa pag-aalinlangan, pagkakasala, o pagkalito tungkol sa pagpapagaling, ito ang iyong sandali. Manatili sa akin at hayaan ang salita ng Diyos na mas malakas na magsalita kaysa sa ingay ng mga maling pangako. Isang bagay na makapangyarihan ay malapit nang lumipat sa iyong puso. Natagpuan mo na ba ang iyong sarili na nagdarasal, umiiyak, kahit na pag-aayuno para sa pagpapagaling ng isang tao? At gayon paman, wala nang nangyari. Ang taong mahal mo na mahal, marahil isang miyembro ng pamilya, isang kaibigan mula sa simbahan, o kahit na ang iyong sarili, ay hindi gumaling at malalim sa loob bulong mo, bakit hindi sila pinapagaling ng Diyos? Ang tanong na ito ay hindi lamang nasasaktan, inalog nito ang pundasyon ng ating pananampalataya. Maraming mga naniniwala ang tahimik na nakikipaglaban sa espiritual na pagkabigo, nakakaramdam ng pagkakasala, nalilito at nagagalit sa Diyos, sapagkat tinuruan sila na kung mayroon kang sapat na pananampalataya, tiyak na tutugon ang Diyos. Ngunit kapag ang pagpapagaling ay hindi darating, kapag ang sakit ay tumatagal, o kapag ang kamatayan ay lumitaw sa pintuan, may sumisira sa loob. Ang mga tao ay nagsisimulang maniwala na nabigo sila, na ang kanilang pananampalataya ay masyadong mahina, o mas masahol pa, na marahil ay hindi nagmamalasakit ang Diyos. Ngunit paano kung ang problema ay hindi ang iyong pananampalataya, ngunit ang kasinungalingan na sinabi sa iyo tungkol sa kung paano gumagana ang pagpapagaling? Ang totoo, ang ilan sa mga pinakamapanganib na panlilinlang ay ang tunog na banal. Dumating sila sa mga taludtod na nakuha sa konteksto, paulit-ulit sa mga pulpito ibinahagi ng luha, at bumulong sa mga silid ng ospital.
Ngunit hindi lahat ng tunog na si Christian ay talagang nakahanay sa sinasabi ng Biblia. At iyon mismo ang itinatakda ng video na ito upang ilantad, sapagkat ang Biblia ay hindi nangangako ng pagpapagaling sa paraan ng pag-iisip ng marami. Nangangako ito ng isang bagay kahit na mas malalim, kahit na mas malakas, isang biyaya na nagdadala sa atin, isang layunin na nagpapalabas ng ating sakit, at isang Diyos na may soberanya kahit nasa katahimikan. Kapag lumakad si Jesucristo sa mundo, hindi niya pinapagaling ang lahat sa parehong paraan, o kahit na. At gayon paman, ang kanyang kapangyarihan at pagkahabag ay hindi nabigo. Iyon ay dapat sabihin sa amin ng isang bagay. Kita mo, ang pagpapagaling ay hindi isang formula. Hindi ito isang vending machine kung saan nagpasok ka ng pananampalataya at nakatanggap ng isang himala. Ito ay isang misteryo na nakabalot sa banal na karunungan. At kung minsan ang mga sagot na nais natin ay hindi darating kaagad or sa paraang inaasahan natin, ngunit hindi iyon nangangahulugang hindi gumagana ang Diyos. Minsan, kung ano ang pakiramdam ng isang hindi, ay talagang isang hindi pa. Minsan, ang pagpapagaling ay nagmumula sa mga paraan na hindi pisikal, tulad ng kapayapaan na higit sa pag-unawa o lakas upang matiis ang hindi maiisip, at ang mga naghuhukay sa banal na kasulatan na may pagpapakumbaba ay nagsisimulang makita na ang Diyos ay hindi gaanong mabuti kapag hindi nangyari ang paggaling. Maaari talaga siyang magpakita ng isang mas malaking kabutihan na hindi pa maintindihan ng mundong ito. Sa buong paglalakbay na ito, pupuntahan natin ang 5 sa mga pinakamapanganib na kasinungalingan na pinaniniwalaan ng mga tao tungkol sa pagpapagaling. Mga lista na lumikha ng maling mga inaasahan, pagkakasala sa maling akala, at humantong sa maraming lumakad palayo sa pananampalataya. Ngunit narito ang bagay, hindi kailanman ipinangako ni Jesus ang isang buhay na walang paghihirap. Ipinangako niya ang kanyang presensya sa gitna nito. At kung ang presensya na iyon ay totoo, kung ang banal na espiritu ay buhay sa atin, kung gayon kahit na sa pinakamadilim na silid ng ospital, nandoon ang Diyos. Kahit na sa hindi nasagot na panalangin, nakikinig siya. Kahit na hindi nangyari ang pagpapagaling, siya ay manggagamot pa rin, ama pa rin, puno pa rin ng awa at kapangyarihan. Kaya hindi kami narito upang mapahiya ang iyong mga katanungan. Narito kami upang magdala ng kalinawan, upang buksan ang Biblia, at hayaan kaming palayain ang katotohanan. Manatiling malapit, dahil ang pangatlong kasinungalingan na pag-uusapan natin ay maaaring ganap na magbago sa paraan ng pagdarasal mo mula sa araw na ito pasulong. Ito ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng kapayapaan sa sakit, tungkol sa muling pagtuklas ng tunay na kapangyarihan ng pananampalataya, ang buhay na tinig ng Diyos, at ang radikal na biyaya ni Jesucristo na hindi tumatakbo. Huwag kang tumigil ngayon. Ang susunod na darating ay magbabago kung paano mo nakikita ang pagpapagaling, pagdurusa at puso ng Ama. Sumisid sa unang kasinungalingan ng magkasama. Ang isa sa mga nakakasakit na kasinungalingan na pinaniniwalaan ng mga Kristiyano tungkol sa pagpapagaling ay ito. Kung mayroon kang sapat na pananampalataya, pagalingin ka ng Diyos. Ito ay espiritual, hindi ba? Tulad ng kung ang pagpapagaling ay isang gantimpala para sa iyong paniniwala, tulad ng isang banal na premyo para sa mabuting uugali o espiritual na kapanahunan. Ngunit kapag tiningnan natin ang Biblia, nakakita kami ng isang bagay na naiiba sa radikal. Kunin ang Apostol Paul halimbawa, hindi lamang ito ang sinumang tao. Ito ay isang higante ng pananampalataya. Isang tao na nakatagpo kay Jesucristo ng harapan, na sumulat ng karamihan sa bagong tipan, na nagsagawa ng mga himala sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu. At gayon paman, sa 2 Korinto 12:7-9, inamin ni Pablo na meron siyang tinik sa laman, isang kahinaan o pagdurusa na hiniling niya sa Diyos na alisin, hindi isang beses, ngunit 3 beses. At ang sagot ng Diyos, ang aking biyaya ay sapat para sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay ginawang perpekto sa kahinaan. Ito lamang ang kumalas sa mito. Kung ang pagpapagaling ay tungkol lamang sa dami ng pananampalataya na mayroon ng isang tao, agad na gumaling si Paul. Ngunit ang Diyos ay nagtuturo kay Pablo at sa atin isang bagay na mas malalim, na ang kanyang biyaya
ay hindi lamang sapat, kung minsan ay mas mahusay kaysa sa pagpapagaling na hiniling natin. Kung gayon, ang pananampalataya ay hindi tungkol sa pagkontrol sa mga kinalabasan. Ito ay tungkol sa pagsuko sa kalooban ng Diyos. Nagtitiwala na ang kanyang plano ay mas matalino kaysa sa atin. Iyon ay tumatagal ng higit na lakas ng loob kaysa sa hinihingi ang mga himala. Sapagkat hindi sinasabi ng totoong pananampalataya, pagalingin mo ako o iba pa. Sinasabi nito, kahit na hindi ka, nagtitiwala pa rin ako sa iyo, at iyon ang uri ng pananampalataya na nanginginig sa langit. Kaya saan nagmula ang ideyang ito? Ang pagpapagaling na iyon ay lubos na nakasalalay sa iyong pananampalataya. Minsan ito ay bunga ng mga turo na ang mga taludtod ng cherry pick at huwag pansinin ang buong payo ng banal na kasulatan. Iba pang mga oras nagmula ito sa ating desperadong pagnanais na magkaroon ng kahulugan ng pagdurusa upang maniwala na kung manalangin lamang tayo ng mas mahirap, mas mahaba o maniwala ng mas matindi, mababago natin ang desisyon ng Diyos. Ngunit ang panganib ay kapag hindi nangyayari ang pagpapagaling, sinisisi ng mga tao ang kanilang sarili. Sa palagay nila, siguro ang aking pananampalataya ay hindi sapat na malakas. At dahan-dahan, ang pagkakasala na iyon ay nag-aalis ng kanilang kaugnayan sa Diyos. Pinapalitan ang lapit ng kawalan ng kapanatagan. Ngunit maging malinaw, ang Diyos ay hindi isang makina at ang pananampalataya ay hindi pera. Siya ay soberanya at siya ay kumikilos ayon sa kanyang perpektong karunungan, hindi ang aming espiritual na pagganap. Isipin ang maraming tao sa banal na kasulatan na hindi kailanman gumaling. Ang ilan sa kanila ay nakalista sa Hebreo 11 na ipinagdiriwang bilang mga bayani ng pananampalataya, ngunit hindi pa natatanggap ang himala na inaasahan nila. Nangangahulugan ba ito na kulang sila ng paniniwala? Ganap na hindi. Nangangahulugan ito na ang pananampalataya ay hindi isang pinggan na hinila natin upang makuha ang gusto natin. Ito ay isang relasyon ng tiwala sa isang mapagmahal na Ama na nakakaalam ng wakas mula sa simula. Ang pagpapagaling ay isang regalo, ngunit hindi isang garantisadong resulta ng malakas na pananampalataya. Minsan pinipili ni Hesukristo na pagalingin at iba pang mga oras na pipiliin niyang palakasin. Ngunit alinman sa paraan, hindi niya tayo iniwan. Kaya kung nadama mo na ang iyong hindi nasagot na panalangin, ay kahit papaano ay malinaw mo ito. Hindi ito malinaw, hindi. Ang iyong pananampalataya ay hindi nasira. Hindi ka isang kabiguan sa espiritu. Nasa kamay ka ng isang Diyos na ang biyaya ay mas malakas kaysa sa anumang sakit. At habang ang pagpapagaling ay maaaring hindi palaging darating sa paraang gusto mo, ang kanyang presensya ay hindi ka iiwan. Lumipat na tayo ngayon at tingnan ang susunod na kasinungalingan, isa na naging sanhi ng maraming lumayo dahil hindi nila nakuha ang himala, sapat na mabilis. Ang isa pang tanyag at nakaliligaw na paniniwala ay ang ideya na ang pagpapagaling ay dapat palaging instant at nakikita. Ito ang uri ng pag-asa na na-fueled ng mga malalakas na patotoo at mabilis na mga serbisyo ng himala kung saan ang mga tao ay kapansin-pansing gumaling sa lugar o sa gayon ay tila. Ngunit kapag hindi ito nangyari sa iyong buhay, kapag ang iyong pagpapagaling ay tumatagal ng oras o tila hindi darating, maaari itong iwanan ka ng pakiramdam na nakalimutan ng Diyos o tulad ng iyong sitwasyon ay kahit papaano ay hindi normal. Ngunit narito ang katotohanan na ipinapakita sa amin ng Biblia. Hindi lahat ng pagpapagaling ay kaagad. Ang ilan ay mabagal. Ang ilan ay nangyayari sa mga yugto. Ang ilan ay nagsisimula sa puso bago nila hawakan ang katawan. At kung nag-aalinlangan, kanatingnan mo mismo si Hesukristo sa Marcos 22:25. Pinapagaling niya ang isang bulag na tao, ngunit hindi sa isang pagbaril. Matapos ang unang ugnayan, sinabi ng lalaki, "Nakikita ko ang mga tao ngunit parang mga puno naglalakad." Tumagal ng pangalawang ugnay mula kay Jesus para makita ng malinaw ang lalaki. Hindi ba iyon kamangha-manghang? Maging ang anak ng Diyos niyo sa kanyang perpektong karunungan pinili na pagalingin sa mga layer. Iyon lamang ang nag-alis ng ideya na ang tunay na pagpapagaling ay dapat mangyari agad. Siguro matagal ka nang nasa waiting room ng pagpapagaling. Siguro sumigaw ka, "Bakit hindi pa ako mas mahusay?" Ngunit paano kung ang iyong paggaling ay nasa paggalaw na? Paano kung, tulad ng bulag na tao, nasa pagitan ka ng mga touch, nakakakita ng kaunting mas malinaw sa bawat araw?
Kahit na hindi pa ito perpekto, ang Diyos ay gumagana sa proseso, hindi lamang sa kapangyarihan. Ang kanyang tiyempo ay sinasadya at kung minsan, ang paglalakbay mismo ay kung saan nangyayari ang pinakamalalim na pagpapagaling. Ang pisikal na pagpapanumbalik ay isang bagay, ngunit ang pagpapagaling sa kaluluwa, pagsira sa pagmamataas, pagtatayo ng tiwala na tumatagal ng oras. Maraming mga naniniwala ang nag-iwan ng kanilang pananampalataya ng maaga dahil inaasahan nila ang mga paputok at tumahimik. Nais nila ang pula na dagat na bahagi, ngunit sa halip ay nakakuha ng isang mabagal na pag-agos. Hindi nila napagtanto na ang Biblia ay hindi kailanman nangangako ng mga himala ng microwave. Nangangako ito ng isang tapat na Diyos na nakikipaglaban sa atin kahit na sa pamamagitan ng lambak. Kapag ipinapalagay natin ang pagpapagaling ay dapat na kaagad, panganib namin na mawala ang mga himala na nangyayari ng kaunti. Ang talamak na sakit na iyon ay maaaring mabawasan sa paglipas ng mga buwan na ang pagkalumbay ay maaaring mag-angat ng layer sa pamamagitan ng layer, na ang sirang relasyon ay maaaring mabagal. Ang instant na pagpapagaling ay maganda, ngunit ang mabagal na pagpapagaling ay nagpapakita ng pagbabata, kapanahunan, at mas malalim na pakikipag-ugnay sa Diyos. Isipin ito sa ganitong paraan. Ang isang sugat na nagsara ng napakabilis ay maaaring mag-trap ng impeksyon sa loob. Ngunit kapag ang Diyos ay nagpapagaling sa mga yugto, tinitiyak niya na walang nakakalason na naiwan. May karunungan sa paghihintay. At kung ikaw ay nasa panahon ng paghihintay na iyon, hindi ka mahina, ikaw ay hugis. Ang Biblia ay puno ng mga kwento kung saan ang paggaling ay tumagal ng oras. At gayunpaman ang mga taong iyon ay nanatiling bayani ng pananampalataya. Ang proseso ay hindi nangangahulugang nawawala ang kapangyarihan. Nangangahulugan ito na ang kapangyarihan ay mapagpasensya. Kaya sa susunod na pakiramdam mo ay nasiraan ng loob dahil ang iyong pagpapagaling ay hindi dumating tulad ng kidlat, tandaan ang Marcos 8. Kahit na si Jesus ay hindi nagmamadali. Tumahimik siya, humipo siya muli, at pagkatapos ay dumating ang kalinawan. At ginagawa pa rin niya ito ngayon. Galugarin na natin ngayon ang pangatlong kasinungalingan, isang mapanganib na pag-iisip na naglalagay ng mabibigat na pagkakasala sa mga nagdurusa na at oras na upang masira ang pasanin na iyon sa iyong mga balikat. Marahil ang pinakamasakit na kasinungalingan ng lahat ay ito. Kung hindi ka gumaling, ito ang iyong kasalanan. Ito ang uri ng paniniwala na tahimik na dinurog ang mga taong naghihirap na. Nag-sneaks ito sa oras ng hating gabi, bumubulong. Siguro hindi ako nagdarasal ng sapat. Siguro pinarurusahan ako ng Diyos. O siguro ang aking kasalanan ay masyadong mahusay para kay Hesukristo na ayusin ito. Ngunit dumiretso tayo sa Biblia at tingnan kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol doon. Sa Juan 9:1-3, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay lumalakad sa isang tao na bulag mula sa kapanganakan. Ang mga alagad ay nagtanong, "Rabi, na nagkasala, ang taong ito o ang kanyang mga magulang na siya ay ipinanganak na bulag?" At tumugon si Jesus sa isang bagay na muling isinulat ang lahat. Ni ang taong ito o ang kanyang mga magulang ay nagkasala, ngunit nangyari ito upang maipakita ang mga gawain ni Diyos sa kanya. Ang pahayag na iyon ay sumisira sa mga kadena. Hindi lamang itinama ni Jesus ang masamang teolohiya, ipinahayag niya ang puso ng langit. Hindi lahat ng pagdurusa ay bunga ng kasalanan. Hindi lahat ng sakit ay parusa. Minsan pinapayagan ng Diyos ang pagkawasak upang ang kanyang kaluwalhatian ay maaaring lumiwanag sa mga paraan na hindi natin inaasahan. Isipin kung gaano karaming mga tao ang tumingin sa bulag na tao at ipinapalagay na ang kanyang kalagayan ay isang bunga. Ngunit nakita ni Jesus ang isang canvas para sa banal na kaluwalhatian. Hindi siya sinisisi, gumaling siya. At higit pa rito, naibalik niya ang dignidad ng lalaki. Kaya kung naglalakad ka sa sakit ngayon, nakikipaglaban sa isang bagay na hindi maaayos ng mga doktor, o may dalang pasanin na walang nakakakita, alam ito. Ang iyong sakit ay hindi isang marka ng pagkabigo, hindi patunay ng espiritual na kahinaan. Ito ay maaring talagang ang puwang kung saan nais ng Diyos na ipakita ang kanyang kapangyarihan sa iyong buhay. Nakalulungkot, ang simbahan,
ay hindi palaging hawakan ito ng maayos. Sa pagsisikap na may paliwanag ang hindi may paliwanag, itinuro namin ang mga daliri, sinabi namin sa mga tao, maniwala ka lang o mas masahol pa, dapat may nakatagong kasalanan. Ngunit ang mga salitang iyon ay hindi nagmula sa banal na espiritu, nagmula sila sa takot at kamangmangan. Ang totoong pananampalataya ay hindi masisisi. Itinaas ito, naginhawa ito. Naniniwala ito na si Hesukristo ay malapit sa nasiraan ng loob, hindi kritikal sa kanila. At habang ang kasalanan ay maaring magkaroon ng pisikal na mga kahihinatnan, hindi natin dapat ipalagay ang pagiging sanhi kung saan hindi nagsalita ang Diyos. Ang pagpapagaling ay hindi isang moral scoreboard. Ito ay isang gawa ng awa. Mag-isip tungkol sa trabaho. Nawala niya ang lahat, ang kanyang kalusugan, ang kanyang kayamanan, maging ang kanyang mga anak, at iginiit ng kanyang mga kaibigan na dapat siyang gumawa ng mali. Ngunit sinaway sila ng Diyos at pinarangalan ang integridad ni Job. Iyon lamang ang dapat ipaalala sa amin na manatiling mapagpakumbaba sa harap ng pagdurusa. Ang katotohanan ay, ang ilan sa mga pinakatapat na tao sa banal na kasulatan ay nagdusa ng labis. At ang kanilang pagdurusa ay hindi parusa, ito ay isang platform para sa isang bagay na mas malaki. Kailangan nating ilipat ang ating pananaw. Itigil ang pagtatanong, ano ang nagawa kong mali? At simulang magtanong, ano ang nais ipahayag ng Diyos sa pamamagitan nito? Kaya, kung nagdala ka ng pagkakasala dahil hindi ka gumaling, pakawalan, ito ngayon. Ang bigat na iyon ay hindi kailanman sa iyo upang dalhin. Ang pagpapagaling ay hindi tungkol sa pagkamit ng banal na pag-apruba. Ito ay tungkol sa pagtanggap ng tiyempo ng Diyos, ang kanyang awa, ang kanyang karunungan. At kahit na ang pagpapagaling ay hindi darating sa paraang inaasahan mo, mabuti pa rin siya. Ngayon lumipat tayo sa susunod na kasinungalingan na may kinalaman sa mga inaasahan. At kung hindi talaga ito kalooban ng Diyos na pagalingin ang lahat dito at ngayon, ang isa sa pinakamalawak na maling akala sa mga naniniwala ay ang ideya na nais ng Diyos na pagalingin ang lahat ngayon. Ito ay nakakaaliw, kahit na may pag-asa. Pagkatapos ng lahat, sino ang hindi nais ng isang pananampalataya kung saan laging ginagarantiyahan ang pagpapagaling? Ngunit ang panganib ng paniniwala na ito ay lumiliko sa Diyos sa isang vending machine. Ipasok ang pananampalataya, makatanggap ng himala, bawat oras, nang walang pagbubukod. At kapag hindi nangyari iyon, ang mga tao ay nagsisimulang mag-alinlangan hindi lamang ang pagpapagaling, kundi ang manggagamot. Upang maunawaan ang totoong larawan, kailangan nating bumalik sa Biblia, partikular na Hebreo 11. Ang kabanatang ito ay madalas na tinatawag na Faith Hall of Fame. Itinampok nito ang mga higante ng pananampalataya, ang mga taong nakakita ng Diyos na imposible. Ngunit pagkatapos, malapit sa dulo ng kabanata, ang tono ay nagbabago. Sinasabi nito sa mga talatang 39 na 40. Lahat ito ay pinuri para sa kanilang pananampalataya, subalit wala sa kanila ang tumanggap ng ipinangako. Tama iyon. Hindi lahat ay nakakita ng himala sa panig na ito ng kawalang hanggan. Ito ay dapat na isang wake-up call. Ang mga kalalakihan at kababaihan na ito ay hindi nagkulang ng pananampalataya. Puno sila nito, lumalapat. At gayunpaman, ang ilan ay pinahirapan, nabilanggo, pinatay, at pinuri pa rin sila ng Diyos. Kaya kung sasabihin natin na ang pagpapagaling ay palaging kalooban ng Diyos ngayon, hindi tayo nakahanay sa buong patotoo ng banal na kasulatan. Oo, nagpapagaling pa rin ang Diyos. Oo, nangyayari ang mga himala ngayon. Ngunit ang ideya na dapat niyang palaging gawin ito dito at ngayon ay hindi Biblia, kultura ito. Ipinanganak ito mula sa kawalan ng tiyaga, isang kakulangan sa ginhawa, sa misteryo, at isang pagnanais na kontrolin ang mga kinalabasan. Ngunit ang Diyos ay hindi nakasalalay sa ating mga takdang oras. Nakikita niya ang lampas sa oras. Hindi lang siya ang Diyos ngayon, siya ang Diyos na walang hanggan. Minsan ang pagpapagaling na ipinagdarasal namin ay naka-schedule na, ngunit sa langit, at hindi ito gagawa ng hindi gaanong tunay. Sa katunayan, ang walang hanggang pagpapagaling
ay ang pangwakas na pangako. Ang pahayag 21:4 ay nagsasabi, sa atin na sa bagong langit at lupa, wala nang sakit, wala nang luha, wala nang kamatayan. Hindi iyon talinghaga, ito ay isang garantiya. Kaya ang ilan ay gumaling ngayon sa kanilang mga katawan. Ang iba ay pinapanatili ng biyaya habang naghihintay pa rin. At ang ilan ay tumatanggap ng kumpletong pagpapanumbalik kapag pumasa sila mula sa buhay na ito hanggang sa susunod. Wala sa ibig sabihin na wala ang Diyos. Nangangahulugan ito na nagpapatakbo siya mula sa isang mas mataas na pananaw. Kailangan nating ihinto ang paggamot sa pagkaantala ng pagpapagaling bilang pagkabigo. Paano kung ang paghihintay ay isang patutuo sa sarili nito? Paano kung ang pagtitiis ng isang tao, ang kanilang hindi matitinag na tiwala kay Hesukristo sa pamamagitan ng sakit, ang mismong bagay na humahantong sa pananampalataya sa iba? Ang aming henerasyon ay may posibilidad na idulo ang mabilis na mga resulta, ngunit ipinagdiriwang ng Biblia ang tiyaga. At kung minsan pinili ng Diyos na huwag pagalingin ang pisikal upang pagalingin niya ang isang pamilya, isang henerasyon o isang sirang bansa sa pamamagitan ng kwento ng isang tao, hindi ito ang pagpapagaling ay tinanggihan, ito ay na-redirect para sa isang mas malaking layunin. Kaya kung nagtataka ka, bakit hindi pa ako gumaling? O bakit hindi nila ito ginawa? Huwag ipagpalagay na nabigo ang Diyos. Ang parehong Diyos na nagpalaki ng mga patay ay pinayagan din ang tinik ni Pablo. Ang parehong Jesus na lumakad sa tubig ay umiyak din sa libingan ni Lazarus bago siya ibalik. Ang pagpapagaling ay hindi palaging kaagad at hindi ito palaging narito. Ngunit laging nakaangkla ito sa kanyang perpektong kalooban. Ngayon, hayaang harapin ang pangwakas na kasinungalingan. Ang isa na nagmumungkahi ng pagpapagaling ay isang bagay na kailangan mong kumita o makamit ng may espiritual na pagsisikap. Mayroong isang banayad ngunit mapanganib na paniniwala na lumusot sa puso ng maraming mananampalataya. Ang ideya na kailangan mong gumawa ng isang espesyal na pagalingin, kung ito ay pag-akyat ng isang bundok upang manalangin na nagbibigay ng isang malaking alay, pag-aayuno para sa isang tiyak na bilang ng mga araw, o pagbili ng isang bagay na pinahiran, ang mga tao ay nagsisimulang maniwala na ang pagpapagaling ay nailak ng aksyon, hindi sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit iyon ay nagiging paggaling sa isang transaksyon, hindi isang regalo. At hindi iyon kung paano gumagana ang Diyos. Tingnan natin ang isa sa mga malinaw na halimbawa ng Biblia, Hari 5. Si Naaman, isang malakas na general ng Syrian, ay dumating kay Eliseo na naghahanap ng pagpapagaling mula sa ketong. Inaasahan niya ang isang bagay na pansin, isang ritual, isang palabas, isang bagay na karapat-dapat ng kanyang katayuan. Ngunit hindi rin lumabas si Elisa upang batiin siya. Sa halip nagpadala siya ng isang mensahe. Pumunta hugasan ang iyong sarili ng 7 beses sa Jordan at ibabalik ang iyong laman. Galit na galit si Naaman. Ang pagtuturo ay masyadong simple, masyadong ordinaryong. Gusto niya ng isang bagay na hanga, isang bagay na nagparamdam sa kanya na parang nakamit niya ang kanyang pagpapagaling. At hindi ba iyon ang naramdaman ng maraming tao ngayon? Na kailangan nilang patunayan ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng paglundag sa mga espiritual na hoops? Ngunit ang totoo itinuturo sa atin ng Biblia na ang kapangyarihan ng pagpapagaling ng Diyos ay hindi tumugon sa pagganap. Tumugon ito sa pagpapakumbaba. Ang tunay na pagpapagaling ni Naaman ay nagsimula ng sumira ang kanyang pagmamataas nang sumuko siya sa isang bagay na simple at pinagkakatiwalaan ang proseso. Ang pagpapagaling ay hindi tungkol sa laki ng iyong sakripisyo. Ito ay tungkol sa lalim ng iyong pagsuko. Hindi kailangan ni Hesukristo ang iyong mga ritual. Gusto niya ang puso mo. Ngayon maraming mga naniniwala ang hinahabol pa rin ang mga palatandaan at kababalaghan na parang ang Diyos ay mas naroroon sa paningin kaysa sa simple. Iniisip ng mga tao, kung dumalo ako sa espesyal na serbisyo na ito, kung hinawakan ko ang bagay na ito, kung sasabihin ko ang eksaktong panalangin na ito, ngunit ang mindset na ito ay humahantong sa pagkaubos ng espiritual. Inilalagay nito ang presyur sa mga may sakit na kumita kung ano lamang ang maibibigay ng biyaya ng Diyos. Ang pagpapagaling ay hindi ibebenta. Hindi ito mabibili, kumita o manipulahin.
Ito ay isang gawa ng awa mula sa isang ama na natutuwa sa pagpapakita ng pakikiramay at sa sandaling sinubukan nating gawin itong mangyari, lumabas na tayo mula sa tunay na pananampalataya. Paano kung ang pagpapagaling na hinihintay mo ay hindi nangangailangan ng isang bundok, ngunit isang sandali? Isang sandali ng pagsunod, isang sandali ng tahimik na tiwala, isang sandali ng paniniwala na nakikita ka ng Diyos kahit sa katahimikan. Minsan lilito tayo ng kaaway sa pag-iisip na may mali tayo dahil hindi tayo gumagawa ng malakas. Ngunit tandaan si Elias, ang Diyos ay wala sa lindol o apoy. Nasa bulong siya. Ang pagpapagaling ay madalas na pumapasok sa bulong na iyon. Hindi mo na kailangang sumigaw para marinig ka ng langit. Hindi mo kailangang mapabilib si Jesus. Sundin lang, magtiwala ka lang. Kaya kung nagsusumikap ka, lumalawak, nakaka-stress, pause. Bumalik sa pagiging simple ng pananampalataya na nakikita natin sa banal na kasulatan. Hindi ito tungkol sa mga gimmick o formula. Ito ay palaging tungkol sa isang relasyon. Hindi hinihiling ng Diyos ang iyong pagganap. Nais niya ang iyong presensya, hayaan ang presyon, hakbang sa biyaya. At habang binabalot natin ang 5 kasinungalingan na ito, lumipat tayo sa isang pangwakas na katotohanan. Isang katotohanan na maaaring maibalik ang iyong pag-asa at muling sunugin ang iyong pananampalataya. Ngayon na narinig mo na ang katotohanan sa likod ng 5 kasinungalingan na ito, hilingin ko sa iyo ito. Naniniwala ka na ba sa kanila? Sinisisi mo na ba ang iyong sarili sa hindi pagalingin? O nag-aalinlangan sa pag-ibig ng Diyos dahil hindi dumating ang himala? Kung gayon, hindi ka nag-iisa. At ngayon, nasira mo lang ang isang siklo na gaganapin ang hindi mabilang na mga mananampalataya sa tahimik na sakit. Ngunit huwag tumigil dito. Ibahagi ang iyong karanasan sa mga komento. Nakapagaling ka na ba sa paraang hindi mo inaasahan? O baka naghihintay ka pa rin? Naghihintay sa isang ugnay, isang palatandaan, isang salita mula kay Hesukristo. Hayaan itong maging iyong puwang upang buksan, kumonekta at hikayatin ang iba. At hey, kung ang video na ito ay nakatulong na limasin ang iyong mga pag-aalinlangan at mapalapit ka sa Diyos, pindutin ang pindutan ng pag-subscribe ngayon at buhayin ang mga abiso. Dahil ang susunod na darating ay maaring maging mas malakas. Mas malalim tayo sa sinasabi ng Biblia tungkol sa mga himala, pananampalataya, pagdurusa, at pagkakaroon ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Hindi mo nais na makaligtaan ang alinman dito. Susunod, panoorin ang video sa iyong screen ngayon, sapagkat bubuksan nito ang iyong mga mata sa ibang katotohanan na magbabago kung paano ka lumalakad kasama si Jesus. Ako si Marco. Salamat sa pagpapaalam sa akin na magsalita sa iyong espiritu ngayon. Manatiling malakas sa pananampalataya at tandaan, ang Diyos ay hindi huli. Naghahanda siya ng isang bagay na mas malaki kaysa sa naisip mo.